Okay, magandang umaga mga ka-TH, magandang hapon, magandang gabi. Kung nasan man kayo ngayon, magandang buhay sa inyong lahat. Nandito na naman si The Bicolano Vlogs, muling magbibigay ng kaunting kaalaman sa inyo. So nakikita natin ito dito sa kumpas ko, naka S-West alignment tayo. So yung bato na yan na yung target spot natin. At dyan nag-intercept yung mga tinali natin. Lahat ng tali na yan ay may directional degree sa tinatawag natin elemental codes. So asimot natin papunta dyan sa dig spot. Yan bato na yan na hugis box yan, inventory marker. Subalit nakapix siya. So STM din siya for hidden trail marker na din. So on the spot tracer yan pag ganyan, nakapix siya. Nakabaw yung kalahati, nakalitaw yung kalahati. So asimot natin dyan sa spot. Baka asimot natin yung pagong na nakangiti. Yung na unang vlog ko, yan na yun. Subalit itong pagong ay may dalang tatlong dipo. Kumbaga siya ang pinaka fulcrum point natin. Punta tayo dito sa due south nya. Ayan siya, nakangiti siya. Nakangiti yung pagong, so ibig sabihin mabababaw yung dala niyang item. So na-confirm natin na may tatlo siyang item. Itong mata na naka-smile. Mata din bibig. Ito yung load doon sa 315 niya. Itong load naman papunta dito sa 225 niya. At ito di nabibig niya is naka due west. Ito due east ang target. So galing dito papunta tayo ng S. Yan. Didiretso itong tali na ito. Ayan. So abanti na tayo ngayon dahil na-confirm na natin yung tatlong item. Okay. Dahil slope anter natin, tatlong dipo sa isang layout. So dito na tayo ngayon sa centering. Ito. Ayan. Kapag nilagay ko dyan ang compass, yan, titingnan nyo sa tali, lahat dyan ay naka-kumpas. So umpisahan natin ito. Papunta tayo ng norte. Dito tayo sa norte. So ano makikita natin sa norte? Meron tayo dito makikitang lock. Meron tayong makikita ditong lock na elemental marker, far elements. So bakit nasa norte ang far elements? Dapat ay nasa south. So ganito yan. Dahil nakaharap yung far elements na yan sa south, so tatarget ka ng pa south. So tatamaan mo na yung bato na yan na hugis box. Ayan. Dahil nakaharap na itong per element sa south, so south ang targeting. Kapag nakaharap naman siya sa north ang targeting kasi 159 pattern niya. Yan. Ayan. So dito natin makikita si pagong. Yan ang ulo ni pagong, yan ang mata. Pagong din itong bato. Pagong din yun, pagong din yun. So naging lock ang tatlong pagong, mamaya papaliwanag ko sa inyo. Okay, abanti na tayo dito sa 159 pattern. Punta tayo ng south, galing dun sa par elements or triangle. So abanti tayo doon. Tatamaan natin yung bato dyan na nakapix. So anong makikita natin dyan sa south direction? Galing tayo ng norte, papunta tayo ng south. Ayan, south direction tayo. Ayun, yung bato na yun na nakapix din. Ayan. So makikita natin itong bato na nakapix. Ano ang pinaka marker dito? Ito yun. Makikita ulit natin yung par elements. Ayan. Ito yung par elements yan. Yan. Triangle yan. Yan. So lock na siya sa south. May lock din sa norte. So balikan natin ang spot. Babanatan naman natin ngayon ang 45 degree sa kumpas. Ayan, 45 degree
Anong makikita natin yan? Yan ang buntot ng pagong na naka turo papunta doon. So wala doon ang item. Lock na lang siya sa 45 degree. So anong lock niya sa 225 degree? Ito, itong tali na ito. Didiretso yan doon sa puno ng mangga na may malaking bato na pagong din. So hindi na natin lalapitan. So explain ko na lang sa inyo. Dito naman tayo sa 135, 315 degree. So lahat ito may mga lock. Ayan. Nakalock na tayo ngayon sa 135, 315. Papunta itong 135. Anong matatamaan niya? Yung centennial na puno dyan ng nyug, natumba na. So yun ang lock niya. Ito naman sa 315. Ayan. Didiretsuin natin yan doon sa 315. So kumpas tayo dito sa spot. Ayan. Papunta tayo ng 315. 315 degree. Ayan. 315 degree. Abanti tayo doon. So tinali ko lang dyan pero nandun panlock. So punta natin. Pero kaya pa ng oras natin. Ayan. So abanti tayo papuntang 315. Makikita natin dito ang hugis box na bato. Ayan. Hugis box na bato na nakapix. Subalit may dot. Isa, dalawa, at tatlo. So itong tatlong dot na yan, nagpapaiwatig yan ng tatlong deposito. Nagpapaiwatig yan ng tatlong deposit. Isa yung lagyan natin ng tali. Isa dito sa tinisdig natin na may tamago marker. Ayan. Ayan. Isa dito at isa doon. Ito ang big load. Kasi karito ito, may ako na paliwanag. Yun naman ang medium load. Yun naman ang small load. Wala tayong giveaway dahil ang hapon walang binibigay na giveaway. Mali ang term natin na giveaway. Ang tawag doon ay small load, shallow deposit, quick deposit. Ayan. So dito na tayo ngayon. Tapos na tayong paliwanag yung tali na yan. Kung para saan yung tali na yan. Ayan. Kung para saan itong tali. Ito, hindi ko na paliwanag sito itong US na ito. Ayan. Papunta yan doon sa may bato na may nakaturo. Nakaganyan, no? Malaking ganyan. Nakaturo siya pa west, papunta dito. US yun. Asimot US yun. Baka simot ito. Tinuturo niya ito na spot at yung pagong na bato na yan na naka-smile. So ito na yung spot kasi dito natin tinalian at dito nag-intersection. Dito na sila nakakapagtagpo-tagpo. Yung bato na yan style diamond, style box din. Pero bakit nakaganyan yan? Dahil ang item dito hindi nakalagay sa box, kundi nakalagay sa jar deposit ito. Ito, tingnan nyo yung nilagay nila. Yung bato na yan, oh, may pula-pula. Ayan, may pula. Tapos, isa, dalawa, tatlo. Pinalibutan siya. Ayan, oh, palibot yan. Ayan, fix. Ito, oh, hindi mo magalaw yan. Oh. Yan yung spot natin. Yan yung ibig sabihin ng pagong. Galing sa pagong, nakangiti, 15 feet targeting. Ayan. Yan yung mga marker nila. Ayan. Malilito ka na dyan sa mga ibig sabihin. Meron ako sa inyo yung papakita dito. So ito yung medium. Di po. Doon. Ito yung big load. Di po. Doon yan sa 315. Bakit may ganito? Ayan. Sikrito na yan. Sikrito yan. Yan. At itong bibig
another deposit yan for small load. Diyan na yun. So yan lang mga ka-TH, sana ay may naitulong ako sa inyong kaalaman dito sa aking site. Naglagay din ako dito ng mga remarker sa aking site dahil nag-remarker din dito ninja. Ayan yung pang sarili kong remarker. Ayan. Sa akin na lang yan kung anong codes yan. Okay, bansay mga ka-TH. God bless. Pepe Hunting.